So hello guys, gumawa ako ulit ng video tungkol po sa mga santo kasi gaya ng sinasabi ko po sa inyo na hindi po lahat sa atin is alam nila kung ano yung kasaysayan o kahulugan ng mga santong sinasamba. Yung iba naman po is nakilala lang nila doon sa mukha, na alam nila santo po yun, pero karamihan po, hindi ko naman sabing karamihan talaga, kalamitan, yung pupunta sa akin, hindi nila alam yung ah, kahulugan ng isang santong to. Katulad kay kay Virgin Mary Estela Maris. Si Saint Benedict, mostly alam nila. Kay Mary Under the Nuts, maraming walang may alam po doon. At kay Holy Spirit. Kaya ito, magbigay ako sa inyo ng maikling kasaysayan, maikling kaalaman. Ika nga, para kahit papaano, malalaman po ninyo kung ano po yung ibig sabihin ng mga santong to. So, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang iparemind po sa inyo na mag-ingat kayo sa pag-click ng mga Facebook page na kung saan ginaya po yung aking picture, ang aking profile page para makapanloko po sila. Tapos, maging maingat din kayo sa mga numero na inyong kiniklik talaga kasi minsan, ginaya yung buong numbers ko pero may isang numero po doon na hindi magmamatch. Tapos, huwag kayong basta click ng click, bumili kayo ng mga amulet, bumili kayo ng mga tapos sa ako po yung sisihin ninyo. Hindi po pwede yun, ha? So yung page ko po ay nasa 4.9 million of followers, tapos may blue check po ako. Tandaan niyo po yun, ha? Tapos yung aking numero ay 0956725293. Pangalawang numero ko naman ay 090606-89482. Yung pangatlo naman ay 0968298856. Yun lamang po yung aking mga numero. So maging maingat po tayo sa pagkiklik, ha. Isa lang ang page ko at hindi po ako nagbibinta ng amulet man dyan or sing-sing. Meron po ako mga bracelet pero mga ganitong klase po yun. Pwede po kayong pumunta dito para makita po ninyo. I-allowed ko po yun. Okay, so mag-umpisa na po tayo kay Virgin Mary Estela Maris. Ano ba ang pinagmula ng Virgin Mary Estela Maris? Ang paninimulang paggamit ng Estela Maris bilang titulo para kay Maria ay sinasabing nagsimula sa ika-4 na siglo na ipinakilala ni San Jeronimo. Una niyang tinawag ito na original bilang Estela Maris, ang nangahulugang patak ng dagat. Batay sa salitang Hebreo na patak at yan ay dagat. Sa kalaunan, dahil sa posibleng pagkakamali sa kopya, ito ay naging Estela Maris o bituin ng dagat. Ang naging tanyag na titulo kay Maria. May theoretical ding interpretasyon. Si Maria bilang gabay tulad ng isang bituin na nagpapakita ng daan tungo kay Kristo. Ayon sa kasaysayan ng theological na pagbabago, noong ika-9 ng siglo, si Paschio Radbertus ay naglarawan kay Maria bilang Estela Maris na kailangan sundan sa pananampalataya upang hindi malunod sa bagyo ng dagat. Isang malakas na simbolo at espiritual na pagliligtas. Noong ika-12 siglo, binigyan diin ni San Bernardo ng Clairvaux ang titulo sa kanyang kilalang panalangin. Kung ikaw ay hinahampas ng hangin ng tukso, tumingin ka sa bituin, tawagin mo si Maria. Ituring din ng simbolo si Maria bilang patnubay ng mga mandaragat at ang Apostleship of the Sea. Tinawag ding Estela Maris ay nakatuon sa pagbibigay ng espiritual at praktikal na tulong para sa mga tripulante. Debosyon ng simbahan at himno. Isa sa pinakasikat na himno kay Maria bilang Estela Maris ay ang Ave Maris Estela. Kumbaga, Star of the Sea, na nagsimula noong ika-8 hanggang ika-9 siglo sa karaniwang ginagamit na Vespers. Maraming simbahan, kolehiyo at ang institusyon sa baybayin ng ipinangalan kay Maria bilang Star of the Sea.
kabilang ang isang Carmelite monastery sa Mount Carmel, nakilala bilang Stella Maris Monastery, na itinayo noong 13 siglo. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan noong September 27. Sa Tagalog, Birheng Maria Stella Maris, Tala ng Dagat, isang sinauna at mahalagang titulo ng mahal na Birheng Maria sa unang hawak ni San Jeronimo. Mula sa Mitapura ng drop tungo sa simbolo ng bituin, si Maria ay kinikilala bilang ilaw at patnubay ng espiritual na dagat ng buhay. Lalo na sa mga nahihirapan at naliligaw, siya ang gabay at tagapagligtas, hindi lamang sa mga mandaragat kundi sa lahat ng naglalakbay sa buhay. Okay, yun yung Stella Maris. Dito naman tayo kay Saint Benedict. Okay, si Saint Benedict, marami nakilala dyan. Okay, very familiar si Saint Benedict. Sa kasaysayan ni San Benito ng Nursia, Saint Benedict of Nursia, patron ng Europa, tagapagtatag at monasticismo sa kanluran. Okay, maikling Buddha, maikling buod. Si San Benito ng Nursia ay isang kilalang santo ng simbahan ng Katolika na isinilang noong taong 480 AD sa Nursia, Italia. Siya ang nagtaguyod ng buhay monghe, kumbaga monastic life, sa kanluran at sumulat ng isang gabay sa pamumuhay ng mga monghe na tinatawag na Regla ni San Benito, Rule of Saint Benedict, na naging batayan ng maraming monasteryo sa buong Europa. Kabataan at pag-iisa. Isinilang si Benito sa isang mayamang pamilya ng mga Romano. Nag-aral siya sa Roma, ngunit nadismaya sa imoralidad at kalaswaan ng lungsod. Iniwan niya ang lungsod at namuhay bilang isang ermitanyo sa isang kuweba ng Subiaco, Italia, kung saan siya nagdasal, nag-ayuno at namuhay ng simple at banal sa loob ng 3 taon. So, si Saint Benedict pala, pinanganak pala siya sa isang mayamang pamilya. Pamumuno bilang abad. Dahil sa kanyang kabanalan, maraming tao ang humanga sa kanya at lumapit upang humingi ng espiritual na gabay. Itinatag niya ang 12 monasteryo sa paligid ng Subiaco at naging abad at pinuno ng mga monghe. Kalaunan, lumipat siya sa Monte Cassino, kung saan niya tinatag ang pinakatanyag na monasteryo sa Europa noong panahong iyon, ang Regla ni San Benito. Isa sa pinakamahalagang ambag ni San Benito sa simbahan ay ang kanyang sinulat na gabay sa buhay monghe. Ang Regla ni San Benito ay nagbigay ng balanse sa panalangin, trabaho, katahimikan at pagtalima at naging modelo ng disiplina at espiritualidad para sa mga monghe. Himalang konektado kay San Benito. Ayon sa mga ulat, si San Benito ay maraming himala: pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling ng may sakit, pagkakalamang ng lason sa inumin niya, ngunit nabasag ang baso ng basbasan niya ito, kaya siya ay naligtas. Okay. Pagpanaw ni San Benito. Namatay si San Benito noong taong 547 AD habang nakatayo sa harap ng altar, sa gitna ng panalangin na parang naghahandog ng sarili sa Diyos. Pagsapit ng ika-6 na siglo, kumalat sa buong Europa ang kanyang mga alagad, dala-dala ang kanyang mga turo, pagkilala. Noong 1964, idiniklara ni Pope Paul VI si San Benito bilang patron ng buong Europa. Kinalala siya bilang ama ng monasticismong kanluranin, father of the Western monasticism. Simbolismo ng medalya ni San Benito. Diba meron naman siyang meron siyang medalya. Isa sa mga tanyag na sakramento sa Katolismo ay ang medalya ni San Benito, na ginamit bilang proteksyon laban sa kasamaan at panalangin para sa lahat ng pananampalataya. Mga titik sa medalya.
Okay, so, di ba may mga letra yan? May nakasulat po doon na C is PB. Okay, so ang ibig sabihin po niyan is cross ng banal na amang si Benito. Kung may makita naman din po kayo na BR is N is MB o kaya is MQ LIB B. Okay, ito po ay ibig sabihin lumayo ka Satanas. Huwag mo akong tuksuin ng walang kabuluhan. Ang iyong inalok ay kasamaan bilang sa lamang ng bilang ikaw na lamang ang uminom ng iyong lason. Yun. So yung mga 'di ba yung kay si Benedict may mga letters po 'yan. Yung po yung mga ibig niya sabihin. Yung po yung ibig sabihin ng mga letra nun. Kasi ano na lang kumbaga, yung mga letters niya, yun yung mga kahulugan baka makita niyo sa ano ninyo, kasi yung iba nakita lang yung mga letters pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin. Tinranslate ko na lang po siya sa Tagalog. So, pagwawakas, si San Benito ng Norcia ay huwaran ng disiplina, pananampalataya at kababaang loob. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tahimik na pamumuhay ay maaring magbunga ng dakilang pagbabago sa sarili at sa mundo. So, yun po yung kay Saint Benedict. So, dito naman tayo kay Mary Under of Knots. So, alam niyo po yun, yung Mama Mary na meron siyang lubid. Di ba? Alam niyo po yun? Bira lang po sa inyo at ang nakakaalam nun. Kasi karamihan na pupunta dito pag nakita nila, sinasabi nila, ano kaya yan? Bakit may lubid? Saya ni Maria, na tagakalag ng mga buhol. Sa wikang Tagalog, under the knots. Okay. Kasi saya ni Maria, tagakalag ng buhol. Ang debosyon kay Maria, tagakalag ng buhol, ay ang pinagmulan sa Alemanya noong ika-17 siglo. Nagsimula ito sa isang larawan na ipininta ni Johann Georg Skinner. Yes. Noong 1700. Na ngayon ay nakapagpreserba sa simbahan ng St. Peter Verlac sa Augsburg. Ang inspirasyon sa larawan ay nagmula sa isang tunay na kwento noong 1612. May mag-asawang sina Langin Mentel at may mag-asawang sina Wolfgang Langin Mentel na ang kanyang asawang si Sofia ay dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang relasyon at halos mauwi sa hiwalayan. Humingi ng tulong si Wolfgang sa isang paring Hiswita na si Jacob Brehm. Sa bawat pagdalaw ni Wolfgang, pinapanalangin ni Padre Brehm ang mag-asawang sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Okay, so yun. Sa ika-4 na pagdalaw, ginamit ni Padre Brehm ang isang laso na ginamit sa kasal ng mag-asawa. Sa harap ng imahe ng Birhen Maria, hinihiling niya kay Maria na kalagin ang mga buhol ng kanilang pagsasama, simbolo ng mga problema, hindi pagkaunawaan at kasalanan. Ayon sa kwento, habang ipinalangin ang laso, unti-unti ito naging makinis. Okay? So may himala. Ang makinis, walang buhol at naging maputi, simbolo ng pagkasundo at biyaya ng Diyos. Dahil dito, ipinagawa ni Wolfgang ang isang larawan ni Maria na kinilala bilang Maria tagakalag ng buhol. Paglaganap ng debosyon. Sa loob ng maraming siglo, nanatili lamang sa reliyon ng Alemanya ang debosyon na ito. Ngunit, noong dekada 1980, ang isang batang pari mula sa Argentina na si George Mario, na ngayon ay isang Pope Francis, ay nag-aral sa Alemanya at nagdiskubre ang imahe ni Maria, tagakalag ng buhol, na antig siya sa mensahe nito at dinala ang debosyon pauwi sa Argentina.
Ngunit kung saan ito ay mabilis na kumalat. Mula noon, naging popular ang debosyon. Ito sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas bilang panalangin sa mga taong may mabigat na suliranin, komplikadong sitwasyon o mahirap na desisyon sa buhay. Mga buhol na tanging ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Maria ang maaring makakalag. Yun. So alam niyo siguro po yun, Day, kasi meron ako dito dati, pero nawala na kasi kinuha na yun. May nakakuha na. Mula noon, naging popular ang devotion sa buong mundo. Okay? So, okay. Imahe ni Maria, tagakalag ng buhol. So, yun po yung guys ibig ko sabihin. Kumbaga, naging popular yung devotion kay Maria. Kabilang na yung bansa natin, kahit na anong problema pa yan, komplikado pa ang sitwasyon, mahirap pa yon, kahit napakahirap ang desisyon sa buhay. Dahil po sa pamagitan ni Maria, nakalag po yung problema. So, sa larawan na makikita si Maria na may hawak na laso, ibinuhol sa isang dulo at ikinakalas sa kabilang dulo, habang nakapatak sa ulo, nakatapak sa ulo ng ahas. Isang simbolo ng tagumpay sa kasamaan. Okay? Pinalilibutan siya ng mga anghel at sa ibaba ng imahe. Makikita ang isang tao na ginagabayan ng isang anghel sa landas ng liwanag. So, siguro, bihira lang kasi yung may ganun talagang yung Mama Miriam Alert the House. Meron po ako niyan kaso lang na wala na, naubos na kaya hindi ko na may pakita po sa inyo. So, maganda po yun, kahit gaano pa katindi yung problema, nasusolve po. Yun po yun. So, ang pinakalas na pag-usapan natin ay Holy Spirit. Okay. Si Holy Spirit is very familiar. Familiar po talaga siya. Siya yung, makita mo yung kalapating puti. Di ba, nakaganon siya. Lagi siyang nilagay in trust. Nakatingin siya sa facing door. So, ano ba kasaysayan ng Holy Spirit? Holy Spirit, ibig po sabihin po yung banal na espiritu. So, sa ikatlong persona ng Santissima Trinidad, pagkilala sa banal na espiritu, ang banal na espiritu ay ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad, kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Siya ay hindi pwersa o simbolo lamang, kundi tunay na Diyos, kapantay ng Ama at Anak. Iisa sa pagka-Diyos, ngunit natatangi sa persona. Ang banal na espiritu sa banal na kasulatan. Sa lumang tipan po ito, ang banal na espiritu ay tinutukoy bilang espiritu ng Diyos o hininga ng Diyos. Sa Henesis 1:2, ang espiritu ng Diyos ay pumapailan lang sa ibabaw ng tubig. Pinuspos ng espiritu ang mga propeta at pinuri ng Israel, gaya ni na Moises, Elias at David upang mamuno ayon sa kalooban ng Diyos. Sa bagong tipan naman, naging mas malinaw ang papel ni Espiritu bilang tagapagturo, tagapag-aliw at tagapagbigay buhay. Pagbati ni Anghel Gabriel kay Maria, ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo. Lucas 1:35. Binyag ni Jesus sa ilog ng Jordan. Bumaba ang Espiritu sa anyo ng isang kalapate. Mateo 3:16. Pentecostes, sa araw na ito, ang Espiritu ay bumaba sa mga apostol sa anyo ng apoy at hangin. Ito ang kapanganakan ng simbahan. Katangian at gawa ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay tagapagbigay buhay, binibigyang buhay ang ating espiritual na pagkatao. Tagapag-aliw, tinatawag din siyang Parakletos. Kumbaga, ibig sabihin ay taga-akay, tagapagtanggol, tagapagpayo. Tagapagbanal, siya ang nagpabanal sa mga tao upang maging kawangis ni Kristo. Tagapagturo, nagtuturo at nagpaalala sa lahat ng itinuro ni Jesus. Siya yung tagabuklod ng simbahan, pinagkaisa ang mga mananampalataya bilang isang katawan ni Kristo. Ano bang simbolo ng Espiritu, ang banal na Espiritu? Ang kalapati ay kapayapaan at presensya ng Diyos. Ang apoy ay pagpapanibago, pag-ibig ng Diyos. Hangin o hininga, espiritual na buhay. Langis, pagkahiran at
papabanal, tubig, bagong buhay at kalinisan. Kasaysayan ng simbahan. Sa Krido ng Nisiya, 325 AD. Pinagpatibay ng simbahan na ang banal na espiritu ay Diyos na Panginoon na nagbibigay buhay, sumasamba at niluluwalhati kasama ng Ama at Anak. Maraming banal sa kasaysayan ang nagsabi ang kanilang karanasan sa espiritu ay nagbunga ng pagbabagong loob, kabanalan sa lakas at sa pangangaral. Ang katisismo ng simbahang Katoliko, itinuturo na ang Espiritu Santo ay ang kaluluwa ng simbahan. 7 kaloob ng Espiritu Santo, Isaias 11:2. Una, karunungan. Pangalawa, pangunawa. Pangatlo, payo. Pang-apat, kalakasan o kalakas ng loob. Panglima, kaalaman. Pang-anim, kabanalan. Pang-pito, takot sa Diyos. Panalangin sa banal na Espiritu Santo. Ito yung halimbawa. Halina, banal na Espiritu, punuin mo ang puso ng iyong mga tapat at pag-alabin. Sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong espiritu at sila'y malilika at iyong pagbabanguhin ang mukha ng daigdig. Amen. Ang pagwawakas. Ang banal na espiritu ay patuloy na gumagabay, nagpapabanal at nagbubuklod sa simbahan at sa bawat isa sa atin. Siya ang presensya ng Diyos na ating puso at kaluluwa, tahimik ngunit makapangyarihan, palaging handang akayin tayo sa katotohanan at kabanalan. So, yun po yung aking na-share sa inyo. So, konti kasi sana tayo makatulong ako, ang ating Holy Spirit, Mary Under of the Nuts, Saint Benedict, Virgin Mary Estila Maris. Okay, so sana po nakakatulong po sa inyo. Tabangan nyo po yung paggawa ko pa ng ibang santo para kahit paano nakakatulong ko sa inyo sa kasaysayan, kahit paano nagbigay ako ng kunting kaalaman. So maraming salamat po sa lahat at sana po ay gabayan tayo ng Diyos Ama at tayo manalig sa Kanya at laging manalangin po. Mag-ingat po lahat at maraming salamat po ulit.